Hi! Ito po muli ang inyong doktor, Dr. Ferdinand Solidad po, Medical Director ng JC. Ngayon, pag-usapan natin yung Nature's Cleanse. Ano naman po yung Nature's Cleanse? Dito definitely pag-uusapan natin yung power of greens. At pag pinag-usapan ng greens, we're talking about 4 green. Diba? So, bakit pa tayo nagkakaroon ng karamdaman? There are 4 most common causes of sickness. Number 1, genetics. Pangalawa po, environmental factors. Pangatlo, lifestyle. And of course, pang-apat, aging o yung pagtanda natin. Ano ang dahilan? No? Bakit nga ba yan nakaka-apekto sa pagkakaroon ng sakit? Unang-una, pag-usapan natin ng genetics. There are a lot of sickness. Napakarami pong karamdaman na pwede nating sabihin na namamana. So, ibig sabihin, if ang magulang mo diabetic, malaki ang potential na ikaw ay magkakaroon din ng diabetes. Di ba? So, it runs in the family. So, ano po ba yung mga genetically transferred na mga sickness? Number 1 would be diabetes. Second will be asthma, hemophilia, mental illness, hypertension and stroke, and cancer. Diba? Yan po yung common na mga karamdaman. Diba? So, what else? What about the environment? Napakarami din ng mga environmental factors that we can consider na pwede magkaroon ng influensya or influensya sa ating karamdaman. Ano po yung mga yon? Sun exposure. Ibig sabihin, pag tayo na-expose ng sobra-sobra sa araw, pwede kang magka-cancer sa skin. Water supply. If your water supply is not good, pwede kang magkaroon ng GI problems. What about air quality? Definitely, pag pangit ang air quality, magkakaroon ka ng lung problems. Sanitation. Ang daming sakit na related dyan. Di ba? Pag hindi maganda ang sanitation mo, dadami yung mga mosquito sa paligid mo, pwede kang magkaroon ng mga karamdaman na katulad ng dengue. And of course, pagkain. Kung hindi magandang uri ang kinakain mo, papasok ang mga iba't ibang uri ng sakit na may kinalaman sa pagkain. Diba? So, tuloy natin. Lifestyle choices. Siyempre, pag hindi maganda ang lifestyle choices mo, pwede kang magkasakit. Ano ba yung mga yan? Kakulangan sa physical activity. Ito yung mga taong, sabi nga natin, nanonood ng telebisyon, nakaupo, kain-kain lang, di ba? So, definitely, physical inactivity will lead to a different lifestyle sickness. Di ba? Kung mahina ang nutrition mo, what poor nutrition? So, ibig sabihin, hindi maganda yung uri ng kinakain mo. Pag hindi maganda yung uri ng kinakain mo, magkakaroon ka din ng karamdaman. What about mga bisyo? We're talking about tobacco use. Naninigarilyo ka. And of course, alcohol abuse. Magkakaroon ka din ng karamdaman, lalong-lalo na sa iyong atay. Diba? So, what else? Aging. Ito wala tayong makagawa dito. Ang pagtanda ay bahagi na ng ating buhay. So, every year, nadagdagan tayo ng edad. Every year, nadagdagan tayo ng edad. So, this is a physiologic process. So, anong gagawin natin? So, pag nagkaedad ka, magkakaroon ka ng susceptibility to sickness. Ano ibig sabihin nun? Maraming karamdaman ang pwedeng dumapo sa iyo. So, ang immune function mo, bababa. So, pwede kang magkasakit. Motor functions mo, hihina. Pwede ka rin magkasakit, sa joints especially. Hihina rin yung functions ng utak mo. Alam nyo ba na may mga utak na lumiliit as you age? So, pag lumiit ang utak mo, there will be neurological problems. So, ganyan po katindi yung epekto ng aging. Okay? So, definitely, those 4, yung 4 pong pinag-usapan natin, sila po yung mga karaniwang factors kung saan nga, masasabi natin na pwede tayong magkaroon ng karamdaman. And understanding those sources, makikita natin ngayon kung bakit may mga iba't ibang uri ng karamdaman globally that trigger sickness. Okay? So, ano-ano po ba yung mga karaniwang sakit? Unang-una, heart disease. Siyempre, hypertension and stroke, binanggit na natin kanina, namamana yan.
cancer, namamana yan. Di ba? So, katulad ng hypertension, yung stroke na tinatawag natin, pwedeng matrigger yan because of abnormal blood vessels. Di ba? Lower respiratory tract infections, paghina ng immune system as you age. Di ba? Yung lahi ninyo na tumataas ang asukal because of diabetes. Pwede mag-trigger na tinatawag nating diabetes. Di ba? So, yan po yun. Now, if one green leaf is powerful, tandaan natin ito ulitin nyo. If one green leaf is powerful, what more kung apat sila? Di ba? Apat sila. So, ito po yung sagot dun sa mga pinag-usapan natin. We have to know for green. Diba? Bakit tinawag na for green? Kasi po, may apat na component. Ano-ano po yung mga yon? We have ampalaya, we have malunggay, we have lagundi, and we have wheatgrass. Diba? So, ano naman ang benepisyo makukuha mo dito? Unang-una, when you talk about malunggay, it's known as Moringa oleifera. Diba? Itong Moringa oleifera na to, na binabanggit natin, sobrang nutritious nito. Sobrang tindi ng sustansyang ibinibigay sa ating katawan. In fact, kung nanonood kayo, ito, just an adlib kung nanonood kayo ng papay, anong kinakain ni papay? Spinach. Pakainin mo si Brutus ng malunggay, sigurado talo si papay. Bakit? Mas maraming nutrisyon ang makukuha mo sa malunggay kesa sa spinach. Ayan, that's trivia for you. So, ibig sabihin, mas maganda pala at healthy, no? More nutritious yung ating malunggay. Okay. So, ano mga karaniwang benefit na makukuha natin dito? Okay. Rich in vitamins, vitamin A, vitamin C, minerals like iron, calcium, antioxidants, and a lot of amino acids. Ano ba yung karaniwang gamit nito? Alam niyo po, sa probinsya, karaniwan gamit nito, unang-una, pagbuntis, di ba? Ano sasabihin? Oh, magmalunggay ka para dumami gatas mo. Di ba? Totoo yun. Nakapagpataas ng gatas sa isang ina. Okay? It's also known as anti-inflammatory, pangtanggal ng pamamaga, a good antioxidant, and antimicrobial. So, ibig sabihin, pang-control ng infection. What about as a supplement? Anong benepisyo nito? Immune booster. That's one. Diba? Anti-inflammatory. And of course, overall health. Dahil being nutritious, sabi ko nga sa inyo kanina, sa probinsya, anong ginasabi? Pampagatas. Diba? So, napakarami pong benepisyo ng malunggay. Those are only a few of the benefits that we get out of this product. Okay? Now, sa mga pag-aaral po, sinabi na ang moringa ay isang napakagandang uri ng gulay dahil po ito ay may napakaraming komposisyon. May mga bioactive substance na available dito at napakaraming benepisyo sa kalusugan. Particular na saan? Antioxidants. Di ba? Yung antioxidants na meron dito, it will trigger increase in our immune response. It will trigger control of any sickness na pwedeng ibigay sa ating katawan ng pagdami ng tinatawag nating free radicals. Di ba? Ano ang pangontra ng free radicals? Antioxidants. Ayan, di ba? So, what about the other greens? Siyempre, ampalaya. When we talk about ampalaya, known as bitter gourd or Momordica charantia, di ba? Ito po ay kilalang uri ng gulay. And napakarami ding benepisyo sa ating kalusugan. Unang-una, pag tinanong mo ang ampalaya, anong maiisip mo? Mapait. Di ba? Mapait talaga. Sobrang, pag kinain mo siya, very distinct yun, na mayroong kapaitan talaga itong gulay na ito. Di ba? Pero yung benepisyo, nasa pait. Di ba? Nasa pait ang benepisyo. Mataas ang level ng mga vitamina. Vitamin A, vitamin C, meron din siya. May potassium. Aba, pampalakas pala ng katawan to. Ha? And of course, meron siyang iron. Kontra anemia pala to.
And meron siyang mga compounds or bioactive compounds or antioxidants na kung tawagin ay flavonoids and alkaloids. Ayan. So, what else? Ito po ay pangontra sa asukal. Alam na alam natin yan. Na kapag ikaw ay nag-aampalaya, meron siyang kakayahang, kung tawagin natin ay hypoglycemic agents. So, ibig sabihin, nagkapagpapababa po ng asukal sa ating katawan. Di ba? Anti-inflammatory din, pangontra sa mga makikirot, masasakit na bahagi ng katawan natin. And of course, may antioxidant properties din. Di ba? So, this supplement is good as it is. Kung nag-iisa man lang siya, napakaganda na niya. Ha? Sa kumpletong presensya ng mga nutrisyon, ang laki na ng benepisyong ibibigay sa iyo. Di ba? So what else? Sa mga pag-aaral po, nakita ang kakayahan ng ating ampalaya, lalong-lalo na sa mga taong merong pagtaas ng asukal o diabetiko. Di ba? So dito po, isang mahalagang produkto na pangontra sa isang sakit na namamana. Di ba? Namamana po kasi ang pagkakaroon ng diabetes. Okay. What about the other component? Wheatgrass. Ang wheatgrass ay isang uri din ng halaman na ika nga, puro talbos din to. At yung talbos na ito ay matatawag nating, alam mo nung araw, no? Medyo side lang tayo ng konti. Pag sinabi mong wheatgrass, yung wheat component niya, para din yung rice natin. Diba? Yung wheat, staple food yan. Diba? Staple food yan. Pero, ito pong ating wheatgrass is known for high concentration of vitamins. Napakataas ng level ng bitamina nito. And because of that, tinawag din siyang superfood actually. Diba? Yung young grass, kasi kinukuha natin young grass eh. Not the byproduct which is wheat, yung ating grass ang kinukuha natin. So dahil dito, nakikita natin yung presensya ng napakataas na level ng vitamins. Vitamin A, vitamin C, vitamin E, and all the other vitamins, and all the minerals, no? Katulad ng iron, calcium, magnesium, potassium, meron din po ito. And being green, mataas ang level ng chlorophyll. At we know for a fact na ang chlorophyll ay isang uri ng byproduct ng wheatgrass na tumutulong sa paglilinis ng ating katawan. Pang-detox, a detoxifier. At aside from that, we have enzymes as well and antioxidants. Diba? So, what are the potential benefits? Detoxification, antioxidant, and anti-inflammatory. So again, napakarami natin pinag-uusapan. May common denominator, anti-inflammatory. As a supplement, ang overall usage nito, healthy body, healthy well-being. Diba? Pangkalahatan. Okay? So what else? Sa mga pag-aaral po, ang wheatgrass is known for its antioxidant level, the bioactive compounds, and the phytochemical present dito sa ating wheatgrass na to. Ito ang nagbibigay ng mataas na potensyal na kung saan nagagamit natin siya to control any infection and tumataas ang level ng therapeutic application niya. Okay? Yan po ang ating wheatgrass. What else? What about lagundi? This is the last component of our 4-green. Okay, ang lagundi po, known as Vitex nigondo, is a tropical plant. Available dito sa atin yan. Diba? Mataas ang level ng medicinal properties niya. May anti-inflammatory, antioxidant din siya. Pero ito maganda rito, may antimicrobial property rin siya. Lagundi is known for its control of upper respiratory tract infections. So, ibig sabihin, we're talking about lungs. Diba? So, ibig sabihin po, ang medicinal property nito ay makikita natin sa kanyang bioactive compounds known as flavonoids, alkaloids, and terpenoids. Diba?
anti-inflammatory, may analgesic component, ibig sabihin pain reliever, at nakakapagpababa rin ng tinatawag nating lagnat. Di ba? Antispasmodic, ibig sabihin, kung may mga spasms tayo, yung pananakit ng tiyan, natatanggal din yun. And one good thing, kung may ubusipon, expectorant po ito. Meaning, kaya niyang ilabas yung mga plema sa ating baga. Okay. Generally speaking, this product is good for respiratory infections like cough, asthma, and bronchitis. Diba? Sa mga pag-aaral po, napakaganda ng effect ng lagundi sa kanilang mga pag-eksperimento. They found out na talaga pong napakataas ng level ng kakayahan ng lagundi against pulmonary infections. Ayan. So, for green, tandaan natin, doon sa 4 na cause ng problema, siya po ang tinatawag nating super solution sa napakaraming health issues. Kaya po, generally, tatawagin natin na ang ating for green as a superfood. Di ba? 4 na uri ng sources ng karamdaman, 4 na uri ng supplementong tutugon sa ating mga problemang may kinalaman sa ating kalusugan. Now, how does Forgreen help against heart disease and CBA? Ang chlorophyll po at saka yung presence ng insoluble fibers niya tumutulong po sa pag-detoxify ng ating atay at ng ating dugo. Ang ampalaya at lagundi definitely tumutulong sa pagpababa ng bad cholesterol and definitely pag mababa ang bad cholesterol mo, bababa din ang iyong blood pressure. What about ampalaya? It inhibits cancer. Alam niyo po, napakadaming uri ng cancer na pwede niyang tulungan. Breast cancer, prostate cancer, head and neck, tongue, kasama po yan. And ang malupit po dito, napapababa niya ang potensyal na pagkakaroon ng cancer sa mga areas na to by 50%. Ang wheatgrass po, tinatanggal niya yung lagnat. Nakokontrol niya yung paglalagnat ng mga taong merong cancer. Lalong-lalo na po yung mga taong nag-undergo ng chemotherapy. Ang moringa, on the other hand, ay may compound na may kakayahan para tunawin or kontrolin yung tinatawag nating ovarian cancer. Diba? What about lagundi, Doc? Well, tumutulong yan sa mga respiratory problems. And aside from respiratory problems na natutulungan ng lagundi, diba? Marami pang pag-aaral na nakikita na very effective din to sa iba't ibang uri pa ng karamdaman. What about wheatgrass, Doc? Tumutulong ba siya sa respiratory problems? Yes, because of the presence of minerals and vitamins in it. Yung presence ng potassium, magnesium, vitamins A, B, C, and of course, yung mga antioxidant level na mataas, tumutulong po yan sa pagkontrol ng respiratory issues. Okay? So, what about diabetes? Automatic na yan. Pag pinag-usapan natin ang diabetes, ang palaya ang automatic na maiisip natin. Why? Because meron po siyang tinatawag nating insulin-like effect. So, it lowers down the sugar level. Kaya po may tinatawag tayong hypoglycemic effect. Malunggay has the same. Ang malunggay po, meron tinatawag na chlorogenic acid na may kakayahan na i-regulate ang blood sugar level sa ating katawan. Pag pinag-usapan ng iba't ibang health issues, may matutulungan pa ba ang ating Forgreen? Napakarami po. Pag pinag-usapan natin ang fatty liver, antiviral, kayang-kaya po niya kasi nga po meron siyang chlorogenic acid. Okay? May anemia because of a lot of vitamins and minerals present, hypertension, kidney stones, anti-aging, meron din po because of high level of antioxidants. Acne, psoriasis, eczema, cancer, dry eyes, neuroprotection, siyempre yung pagliit ng utak, kaya niyang kontrolin yan. Presence of joints and muscle issues, osteoarthritis, kayang-kaya. Digestive problems, GI tract, ulcerative colitis, we control them. So napakarami po ng kayang tulungan ng ating Forgreen. Now, if you want a greener life, a happy life, wala tayong pag-uusapan. Take
for green. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Dr. Ferdinand Soledad po, Medical Director ng JC.